Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya, shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang buong espasyo ay ganap na patay. Ito ba? Patay na ba? Aaron ay hindi makapagsalita, ang tanging kamalayan ay sinusubukang tanungin ang kanyang sarili, ngunit Aaron alam na ang sagot, kahit na siya ay hindi maaaring magbigay. Hindi niya magawang magbigay, ngunit hindi makapagbigay, dahil ang kanyang kamalayan ay nagsimulang hangina at hangina, hindi niya maramdaman ang pag-iral ng kanyang katawan, ni hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng pahayag, tulad ng ethereal bago ang kamatayan, umalis, tanging ang huling kinang sa mundo. Hindi, Kuwait, hindi ako pwedeng mamatay. Si Ivory at Han Nayan ay naghihintay pa rin sa kanilang sarili. Oo, gusto man akong isara ng impyerno, kailangan kong punatin ang impyernong ito. Munting uod, hindi ako natatakot kahit nabubuhay ako. Matatakot ako kapag namatay ka. Buksan mo ako. Biglang isang dagandong, kalmado at walang hangganang madilim na mundo ang biglang nagkaroon ng maliit na liwanag na lugar. Boom! Ang susunod na segundo, ang liwanag na lugar ay biglang namumulaklak, mas lalong nakakalat. Boom! Muli, ang buong mundo ay nakabawi, at ang Aaron ay nakatayo sa walang hangganang kadiliman. Yun lang ba? Aaron malamig ng ngiti, tinitingnan ang nakapaligid na mas umuungal na tunog ng pag-iyak at lahat ng uri ng mabangis na multo. Yun lang. Ang yabang mo, bata sa dilim, isang malamig na inumin, sinundan ng pagyanig ng kalawakan, ang dilim ay talagang nagpakita ng isang siksikan na pulutong ng lahat ng uri ng mga multo, ang kanilang mga mukha ay mabangis, ang mga paa ay pilipit. Sa tingin mo makakatakas ka sa impyerno kung masisira mo ang iyong malay at mabulok. Kamangmangan, roar, ang napakaraming multo at multo ay biglang umatake sa Aaron. Ang bilang ng mga ito ay lampas sa tansya. Pinuno lamang nila ang bawat sulok ng madilim na mundo. Siguro 10-10 milyon, maaaring daan-daang milyon o hindi mabilang. Bang-bang. Ang bawat multo na dumadaan sa katawan ni Aaron ay isang marahas na pagsabog. Kahit pilit na labanan ng Aaron, mahirap pa rin itong pigilan. Ang bahana ito na parang hukbo ng mga patay na kaluluwa ay sumabog sa loob lamang ng ilang segundo. Ang Aaron ay nasa matinding sakit. May galos ang kanyang katawan at puno ng dugo ang kanyang bibig. Ano? Ngunit hindi mo madadala ang isa sa 10,000 espiritu. Saan napunta ang lahat ng iyong dating kay-abangan? Sa dilim, may pag-uyam. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, pinilit ang sarili na tiisin ang sakit, at nakangiting sinabi, hindi ko alam kung saan ka nanggaling. Paanong hindi mo malalaman na ginamit ko lang ang 1,000,000 ng aking lakas? Madaling pumatay, ikaw, ngunit kailangan mong igalaw ang iyong katawan. Ngayon hayaan ang iyong magaling na apo na maghanap ng mga bagay na magpapamasahe sa akin. Tuldok, galit isang sambat, 10,000 kaluluwa ang sama-samang umuungal, tuwid na basag ang eardrum. Tapos, tumama ulit ang siksik na multo, mas dibdib, mas mabangis, mas mabilis kaysa sa huling pagkakataon. Aaron ngipin sa isang kagat, kilay ng isang kulubot, kamay biglang volley isang mahigpit na pagkakahawak, isang gintong palakol paalang sa kamay. Skyfire, Moonwheel. Boom!
Ang apoy ng langit ng kaliwang kamay ay nagniningning, at ang lilang liwanag ng gulong ng buwan ng kanang kamay ay talas-talas. 4 na hayop ang nagpoprotekta sa katawan. Dagandong. Ang 4 na Diyos at mga hayop ay umungal sa galit, ipinakita ang kanilang kakaibang katawan at matatalas na mga gilid. Huwag sirain ang Zuan armor. Purple lightning body isang flash, huwag patayin ang Zuan armor na dumadagandong ng maliwanag, na may Iron Echo. 4 na kaluluwa ng hilagang underworld, isa nagiging 2, 2 nagiging 4. Ang 4 na Iron figure ay makapangyarihan na. Ngayon, Panguax Array, brush. Sa kalangitan, ang 10,000 gintong palakol ay tumuturo sa kalangitan. Marami kang alam. Sa dilim, isang panunuya ang dumating. Maputi ang buhok ni Aaron at walang katapusan ang kanyang prestihiyo. Sa sandaling iguhit niya ang kanyang bibig, hinamak niya ang pagngiti at sinabing, paano ko palilinisin ang iyong munting bulate? Sayang madami pa, ano? Subukan. Subukan mo. 10,000 demonyo ang nawala. Boom! Biglang, ang lahat ng mga napinsalang kaluluwa ay biglang sumabit sa itim na hangin, sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga katawan. Boom! Sa mga kamay ng mga napinsalang kaluluwa, ang itim na gas ay nawawala. May hawak na silang malaking palakol, isang grupo ng itim na apoy at isang grupo ng itim na kuryente. Ang itim na gas ay nawawala at ang itim na baluti ay nasa katawan. Ang itim na gas sa pagitan nila ay nawawala, at sila ay naging 2 at 4. Ang bawat figure ay may 4 na itim na hayop na umaaligid. Ang natitirang bahagi ng itim na hangin ay nagkalat, natipon sa kalangitan, at pagkatapos ay nagkalat, ito ay 10,000 itim na palakol sa hangin. Ano? Ang Aaron ay parang 2 gisantes. Paano naging eksaktong kapareho ng mga ito ngayon? Patayin. May tunog ng pagpatay. Hindi mabilang na mga multo, armado ng malaking palakol, umaatake sa Aaron. Kahit na shock, ngunit Aaron mabagal pagkatapos ng Diyos, na may hawak na pangupalakol, operating ang sunog wheel, direkta sa boom! Kulog sa apoy, kabaklaan sa mga multo. Ang Skyfire Moon Wheel ay pumapasok sa tubig na parang dragon at pinapatay ang 4 na panig. Matalas ang palakol ni Pango. Pinapatay nito ang 4 na panig. Damit, nahahati nito ang multo. Sinisira nito ang kaluluwa kapag nakasalubong nito ang kaluluwa. Ang libu-libong palakol sa ibabaw nito ay bumabagsak na parang ulan. Sa isang sandali, ang madilim na kalangitan ay nagliliyab ng apoy ng digmaan. Ngunit si Aaron, na pumatay kay Lilingran, ay biglang natigilan muli. Puno ng pagtataka at pagkagulat ang mga mata niya. Sa ilalim ni Pango, kahit nahati sa 2 ang mga multo, naging 2 multo sila sa isang kisap mata. Nawalan din ng epekto ang invincible at baog na natural fire moon wheel. Boom! Sa Aaron bilang sentro, hindi kalabisan na ilarawan ito na may 10,000 arrow na tumatagos sa puso. Sumimangot si Aaron at nakaramdam ng malakas na puwersa ng kasamaan. Gusto lang niyang gamitin ang Panguax para lumaban, ngunit sa oras na ito, hindi mabilang na itim na apoy at itim na kuryente ang nagpabago sa mga Magic Dragon, at ibinuka niya ang kanyang bibig at sumugod sa sarili. Pagkatapos, ang itim na gas ay naging hindi mabilang na mahigpit na kadena, na nagtali sa Aaron sa orihinal na lugar. Kahit anong hirap ni Aaron, bumalot sa katawan niya ang itim na hangin at hindi makagalaw. At halos sabay-sabay, bang-bang, 10,000 palakol ang sabay na nahulog, at hindi mabilang na mga pagsabog ang biglang tumunog sa Aaron. Sa pagsabog, nawala ang lilang liwanag, nawala ang 4 na Diyos at hayop, at ang gintong streamer sa katawan ni Aaron ay kumupas. Poof! Isang subaw ng dugo ang direktang na-spray out ng Aaron, na parang ambon ng dugo na nag-spray sa buong kalangitan. Paano kaya iyon? Tiniis ni Han Sanchen ang sakit sa loob ng kanyang katawan at tiningnan ang hindi mabilang na mga kaluluwa sa kanyang harapan. Ang mga taong ito ay hindi kapanipaniwala na kinopya nila ang kanilang sarili mula sa simula hanggang sa wakas. Kahit na ang Panguax, o Immortal Zuan Armor, mayroon pa silang sariling magic energy, tulad ng Fire Moon Wheel at Four Gods Beast Totem. Paano ito magiging posible? Walang ganoong kasanayan sa mundo. Kahit na para sa divine skill ng Wuxiang, ang ganitong uri ng pinakamataas at natatanging kasanayan, na maaaring kopyahin sa Docheng, ay lubhang limitado sa pagtitiklop.
Maliban na maaari itong direktang kopyahin ang enerhiya at mga kasanayan, ang mga sandata, magic weapon, banal na sundalo at iba pa ay ganap na imposible. Ang materyal na bagay ng Nomenon ay itinalaga ng kalikasan, na hindi maaaring kopyahin sa kalooban, kung hindi, ito ay laban sa daan ng langit. Nakakamangha, hindi ba? Ngunit ano ang silbi ng sorpresa? I-save ito para sa impyerno, at mabigla ng dahan-dahan. Isang ngiti sa espasyo. Sa tingin mo kaya mong kopyahin, pero ako hindi. Aaron biglang isang ngiti, malakas matiis ang matinding sakit sa katawan, talagang maaari isang ilagay, katawan gininto ang liwanag muli. Wuxiang Shenggong. Sa sandaling bumagsak ang boses, 4 na Aaron figure ang gumalaw ng sabay, at direktang inatake nila ang libu-libong patay na kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit ng 4 na kasanayan sa Wuxiang. Umuungol. Ang libu-libong kaluluwang nagkasala ay umungal, na may hawak na malaking palakol, tulad ng tubig. Ano? Natigilan si Aaron. Sa sandaling nawala ang kanyang espiritu, binaril niya ito sa hangin, hindi banggitin ang pagkopya ng anumang mga kasanayan. Gusto lang niyang saktan ang mga patay na kaluluwang iyon, nakatumbas ng panaginip. Imposible naman. Kakaibang tumingin si Aaron sa kanyang palad. Hindi siya makapaniwala sa katotohanang nasa harapan niya. Bakit hindi kayang kopyahin ng mga patay ang sarili niya? Molan, in my dark hell, walang mangyayari. Sa kalawakan, isang panunuya. Aaron kilay nakalok, tumingin sa paligid, talagang hindi alam kung saan nanggaling ang boses, ngunit hindi maglakas loob na mamahinga ang anumang pagbabantay, malakas na suporta ng isang gininto ang liwanag, bahagya labanan ang mga kaluluwa, malamig at sinabi, bakit walang imposible? Just because I am the master here, just because I want you to die, you can't live. Break it for me. Boom! Nabasag ni Wan Jun ang gininto ang liwanag at direktang tinulak ang figurinihan na parang tubig sa dagat. Pagkatapos ay tumalikod siya, sa katawan at pumunta sa likurang hilera. Ay naramdaman ni Aaron na ang kanyang katawan ay parang isang lalaki na biglang tinulak ng 10,000 baka sa mga sungay ng mga baka at patuloy na lumilipad maging napakalakas. 3,000 kagat ng ngipin, hindi nakipagkasundo sa kalsada. Napakalakas ko, nunal na langgam. Nagkamali ka. Pumunta sa impyerno at magsisi. Umiyak. Umiyak ka sa ginawa mo ngayon. Umuungol. Sabay-sabay na umuungal ang lahat ng kaluluwa. Tapos, hindi mabilang na mga multo sa likuran ang tumalon, umakyat at humihila sa isa't isa, tulad ng mga mabangis na hayop na matagal nang hindi kumakain ng tao. Sumugod sila sa Aaron. Di nagtagal, daan-daang mga multo ang nakatambak sa Aaron, at isang bundok ng mga tao, ang 10-10 metro ang natambakan ng mga multo na ito, at pagkatapos ay kinakagat ang Aaron. Naramdaman ni Aaron na ang kanyang katawan ay halos makagat ng mga patay na kaluluwang ito ay patuloy na napupunit mula sa kanyang katawan. Isang ngiti sa dilim ang nagpadilim sa buong kalawakan at tila. Natapos na ang lahat agad na lumipad ang mga kaluluwang nakasalansan sa kanyang katawan nang hindi na hinintay ang mga siksik na multo sa kanyang paligid, tumalon na si Aaron sa hangin. Muntik mo na akong lokohin. Malamig na sabi ni Han Sanchen, magpakita ka ng mahika sa harap ko. Sa tingin mo ba tanga ako? Magic. Sa dilim, dahil biglang nagising si Aaron, ang kanyang boses ay medyo natigilan, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa sarkastikong tono, ang ganda mo. Sumimangot si Han Sanchen at maingat na napansin ang kanyang katawan. Hindi niya alam. Nagulat siya sa nakita. Halos walang integridad sa kanyang katawan, kahit na walang karne. Isang ulo na lang ang natitira, at isang skeleton frame, masakit ba? Tumawa ang boses. Ramdam ni Han 3,000 ang sakit ng buong katawan niya. Hindi ba ito isang mirage? Syempre hindi. Gaya nga ng sabi ko, nasa impyerno ka, Senrohel. Tama ba? Sumimangot si Aaron, narinig mo na ba ang demonyong Buddha? Di man Buddha. Mahalaga ba kung alam ko ito o hindi? Syempre, importante. Kung kilala mo siya, dapat alam mo na walang pinagkaiba ang mga pakulo mo sa kanya. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Aaron, hindi ko alam ang sinasabi mo. Galit na sinabi ng boses ng espiritu ng Magic Dragon, maiintindihan mo. Han 3,000 mabangis na ngiti, kahit na isang kalansay lamang, ngunit hawak pa rin ang palakol ng pango, nakayuko sa ilalim ng libu-libong multo,
Ignorante ka, talagang tanga. Ang espiritu ng Magic Dragon ay nagbigay ng malamig na ngiti. Ngunit sa oras na ito, mabilis na bumababa ang kamay ni Aaron. Kasabay nito, ang mata ng langit ay nabuksan. Halos kasabay nito, ang katawan ni Aaron ay nasa liwanag ng dugo sa labas, at isang gintong liwanag ang kumislap sa gitna ng kanyang mga kilay. Tapos biglang lumingon si Aaron. Sa dilim, isang itim na espiritu ng dragon ang nakatayo sa hangin, ang katawan ng tao at ang ulo ng dragon. Ikaw pala. Halos sabay-sabay, biglang tumalikod si Aaron, isang reflexive acceleration, direktang may hawak na panguaks ang sumugod sa madilim na espiritu ng Black Magic Dragon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.